Ang kwento ng Noah's Ark ay naging paksa ng napakaraming usapin ng mga relihiyoso, debate ng mga scholars at naging sentro ng napakaraming katanungan na magpasa ngayon ay naghahanap ng mga makabuluhang kasagutan. Dahil nga naman ang mga pangyayari tungkol dito ay napakahirap paniwalaan, lalo na sa mga taong hindi pamilyar at naniniwala sa mga salaysay ng banal na aklat. Kaya naman ngayong araw ay pag-usapan natin ang pagkakatagpo sa Arko ni Noah. Kaya simulan na natin. Ang istorya ng Arko ni Noah o kilala rin sa tawag na Noah's Ark ay tumutukoy sa isang lalaki na nagngangalang Noah na inutusan ng Diyos para lumikha ng isang napakalaking arko para tipunin ang tig-isang pares ng mga hayop sa loob nito. Dahil ang Diyos ay magpapadala ng napakalaking dilubyo na siyang tinawag na The Great Flood na siya namang ating mababasa sa libro ng Henesis, Kabanata 7, ika-20 berso. Ang sabi, 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig at inapawan ang mga bundok. Malinaw na nakasaad sa Biblia na umapaw sa mga bundok ang tubig ng pandaigdigang baha. Dahil ng mga panahong yun, ang mga tao ay sobrang makasalanan, kaya naman nagdesisyon ng Panginoong Diyos na lipulin ang sangkatauhan maliban kay Noah at kanyang pamilya. Ayon sa mga Bible scholars ay sinabi mismo ng Diyos kay Noah kung ano ang dapat nitong gawin. Ang laki ng arko, maging ang mga kwarto na naroroon, uri ng mga kahoy na gagamitin, pati na ang eksaktong sukat ng Noah's Ark na may habang 515 talampakan, 86 na talampakan ng lapad at 51 talampakan naman ng taas. Sa katunayan, may mga nagsasabi na ang kwentong ito ay hindi raw totoo at gawa-gawa lamang para ang mga tao ay matakot na gumawa ng masama. Subalit, ang kwento ng pandaigdigang baha ay hindi lang sa banal na aklat makikita. Sa halip, matatagpuan din ito sa Torah kung saan nilalaman ng kasulatang ito ang unang 5 libro ng Biblia na pinaniniwalaang isinulat ni Moises. Nabanggit din ang The Great Flood sa Quran na siya namang central religious text ng Islam. Mahirap mang ipaliwanag ang detalye tungkol dito, ngunit ayon sa Biblia ay walang imposible sa Panginoon. Ayon sa libro ng Henesis, matapos na humupa ang tubig ay sinasabing ang huling lokasyon ng arko ay matatagpuan sa bundok ng Ararat na siyang mababasa Kabanata 8 mula sa ika-4 na berso. At sumadsad ang sasakyan ng ika-7 buwan ng ika-17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Malinaw na nakasaad sa Biblia na ang arko ay sumadsad sa bundok ng Ararat at sa maniwala ka o hindi ay merong isang bundok sa ating mundo na may pangalang Mount Ararat na siyang matatagpuan sa Turkey kung saan ito ay binansagan din bilang pinakamataas na bundok sa Eastern Turkey. Sa katunayan, ang kapitan ng Turkish Army na si Erman Durupinar ay kinuna ng larawan mula sa himpapawid ang nasabing lugar at kung pagmamasdan itong mabuti ay maihahalin tulad ito sa isang barko dahil ang bawat dulo nito ay tila konektado. Bukod pa dyan, maging ang sukat ng pinaghihinalaang barko ay may habang 515 feet na tugma sa sukat ng arkong ginawa ni Noah. Kaya naman, ang pinaghalong grupo ng Noah's Ark Ministries intern na binubuo ng mga Chinese at Turkish explorers ay nagsagawa ng isang mapping mission sa nasabing bundok taong 2007 hanggang 2008. Dito ay kanilang nadiskubre ang isang napakalaking kahoy, 4,000 meters above sea level sa mismong tuktok ng bundok Ararat. At para suriing mabuti ang nasabing kahoy ay agad itong ipinadala sa kanilang research team kung saan kanilang napag-alaman na ang kahoy ay 4,800 years old ang tanda na siyang tugma rin sa panahon kung saan binanggit sa libro ng Henesis na nagkaroon ng pandaigdigang baha. At dinala rin sa International Symposium of Mount Ararat ang kanilang nadiskubre kung saan naging tampulan ito ng iba't ibang opinyon dahil may mga nagsasabi na imposibleng buo pa rin ang ilan sa mga wooden structures mula sa arko sa dami ng kalamidad na lumipas at sa lumipas na panahon. Pero sa kabilang banda ay may mga naniniwala na ito ang Noah's Ark sa kadahilan ng tugma ito sa salaysay ng Biblia, partikular sa libro ng Henesis na ang arko ay huling namalagi sa tuktok ng bundok Ararat.
At kung tutuusin ay papaano mapupunta ang isang napakalaking arko sa tuktok ng bundok na siyang kilala bilang isa sa pinakamataas na bundok sa bansang Turkey. Kaya naman 99% na sila ay sigurado na ang arko ni Noah ay dinala ng pandaigdigang baha sa bundok Ararat at ang kanilang nadiskubre ay ang mismong arko ni Noah. Sa ngayon ay plano ng gobyerno ng Turkey na gawing heritage site ang nasabing lugar upang mabigyan ng tsansa ang iba pang tao, lalo na ang mga naniniwala sa ganitong uri ng bagay na mabisita at masaksihan ang isa sa pinakamahalaga at pinakabanal na bagay na nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Iba-iba man ang paniniwala ng bawat tao, marahil ang mahalaga ay ating respetuhin at igalang ang bawat isa dahil para sa akin, ang mapupulot na aral sa Biblia ay magpakabuti hanggat may pagkakataon pa. Dahil hindi man dumating bukas ang paghuhukom ng Panginoong Diyos ay walang duda na ang ating katapusan ay darating na parang ulan. At kung hindi man naniniwala ang iba sa mga nakasaad sa Biblia ay marahil na hindi nito naunawaan ng lubos ang mga pahayag dito. At kung totoo man o hindi na natagpuan sa Turkey ang arko ni Noah, marahil ay hindi na ito malaga sa pananaw ng Panginoon dahil ang kanyang paghuhusga sa sangkatauhan ay hindi nakabase sa kaalaman ng ilan tungkol sa arko ni Noah, kundi sa pagsunod nito sa mga kautusan ng Panginoong makapangyarihan. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.